Ayon kay Senador Ping Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang iporsige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador, kasunod ito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez na dating opisyal ng DPWH sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction ang nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais nila Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na nakapunta ito sa Senado. Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinasabpina na ito upang makasiguro na meron silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na hearing ng committee na nakatakda sana sa Setyembre 16. Kailangan pa kasi aniya ng kaunting panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip isasagawa nila nagsusunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa Setyembre 18. Matapos mabanggit si Tamba ni Diskaya dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, biglang napalitan ang Senate President at ang pinalit si Tito Soto. Ngayon, eto. Merong picture ngayon na pinuspo ni Sara Region 6 na kung saan ang sabi, ninong pala sa kasal. Ayan po, may binilugan siya kung sino ang mga yan. Ngayon, eto na. Maraming mga nag-comment dyan. Ay, kaya naman pala. Yan ang mga comment nila, kaya naman pala. Bulaga na. At kung ano-ano pa yung mga komento nila dyan. Hindi lang yan. Itong si Diskaya, mukhang nagbago o kumambyo yung pinagsasabi niya tungkol kay Tamba. Ito, panoorin natin kung ano yung sinasabi niya dyan sa House of Representatives. Ibang-iba yung datingan niya nung nasa Senado. Ito ang video. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na pinabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparating ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Grabe ba? Mukhang kumambyo na. Talagang ang linis na ni Tamba sa pinagsasabi ngayon ni Diskaya. Parang lumalabas ay ginagamit lang ang pangalan ni Tamba. Parang iba yung paliwanag niya sa Senado kahapon na. Kahapon, talagang dire-diretso yung paliwanag niya dyan, yung pagsabi niyang mga pangalan. Ngayon, dyan sa House, maya-maya, tawag sa abogado niya kung ano yung sasabihin, tapos ito na yung paliwanag niya. At dito naman sa picture na kumakalat ngayon, wala naman sigurong masama. Diyan sa picture na inyong nakikita, porket ba na biglaan, biglaan talaga, na si Senator Soto ang pinalit dyan bilang Senate President, ay idadamay nyo na naman kaagad si Tamba. Malinis si Tamba, maging Pangulo pa nga yan, di ba? O tingnan nyo naman sa mga nangyayari ngayon. Sa bagay, matalino naman yung taong bayan. At alam naman kung sino talaga ang dapat managot dyan sa budget na yan. 2022, 2023, hanggang 2025, yung mga insertion, ay sana naman, bandang huli, hindi lang kontraktor at hindi lang mga taga-DB at hindi lang mga taga-DPWH ang managot dyan.
Yung talagang mangyayari dyan. Lalo na ngayon, kung napapansin nyo dyan sa House. Diba? Tapos, sa Senado, hindi na natin alam kung anong maging takbo dyan sa Blue Ribbon Committee dahil hindi na si Senador Marcoleta ang chairman dyan. At itong Diskaya, hindi natin alam kung ano yung sasabihin nila pagdating sa Blue Ribbon Committee pagbalik doon na iba na ang nandun. Si Ping Lacson na. Di umano. Kasi siya daw yung papalit, di ba? Naku, nagkagulo-gulo na. Hindi nyo maloloko yung taong bayan. Yung mga naghugas kamay ng mga politiko dyan. Oo, maraming mga matitinong politiko. May mga iba dyan, baka sinisiraan lang. Pero meron dyang iba na talagang mga magna. Talagang buhaya. Ikampihan yung mga yan. Lalo na pag, kumpare. Talaga naman. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye.